Ay mo katingala, hindi ka edad na nag-20-21, mga usab daw na ilang tingog. Tingali katong nagtinor, magbaho na to, mag-change na sila pwesto. Kay mag-change pa mo na after sa puberty age. Kung pwede daw, kung gusto daw sila, nga di na sila gusto ma-change silang tingog, ang tinor, ang hangtod, tinor na gyud, ang baho, ang hangtod, baho na gyud. Naigwa pong solusyon, matud pa sa akong anak na music major. Sumala silang study, pangwaan daw itlog. Para di na gyud mausab ilang tingog. Na-example na to, Derek, kailangan mo Dominic no labas, Dominic, Derek. Ganilon ba? Sa batan ba, gwapatas yung tingog, di ba? Karon pakantaha, baho, bariton. Ang tingog, wa man makuha yung itlog. Pero nakuha itong itlog, hantong karon taas yung nagtingog si Dominic. Mga kaigsuunan, maghisgot ta karon diri og social and political polarization in the church. Para nako importante kining atong hisgutan karon. Kay dunay mga butang nga nagpolarize sa sulod sa atong iglesia. Dili lang kay sa power churches, kundi pati na sa tanang mga iglesia Adventista del Séptimo Día ug asa man maabot kini ato ang online broadcast karon. Polarization meaning to say dunay pagbinirahay to divide the church, opposing different directions. That is polarization. So kamo mismo mahibalomog unsay nagakahitabo sa atong iglesia karon. Even in the family, there is polarization in the family. You know what is going on in our family that polarizes the situation of our home. Nakoy gitanaw nga meaning sa rido mga kaigsuonan. Kanang rido dili na R-E-D-O, R-I. Sang Muslim or sa Islam na siya nga practice. Tradisyon na nila kung among their family, magkabuak na ganilang family, nga doonay nakalabag sa balaod o tradisyon sa Islam, pagdili mo pa to o rido na mga kaigsunan ang dating niya na. That is their way of correcting the brother. Siyempre mo dipinsa ang pikas, mo nang magpinatyanay na sila mga kaigsunan. Kanus ama na sila mag-unite. Ug pasagda na, wala na sila, maghurot, mag-ubusang lahi na sila mga kaigsunan. Pero, madugay na nilang maniid na ng mga military pa, magsigi pa na sila gubat. Musulong ng military, kay badlungon na sila. Pagsulong sa military, ang mag-unite ng duha kag parinti. Kaya dipinsan ng whole family, gubato nila ang mga sundao, mga kaigsunan. Agwantahon na lang sa mga sundao, kay para masito lang yun ang pamilya. That is the only way nga makasitor silang duha. Abi ninyo mga kaigsunan, that is different in our church. There is what we call silent element that causes polarization in the church. One time si Ginoong Hesus, nagtambal siya og bungol amang sa pato, giyawaan. Ang gihimo ni Kristo, iyang giabog ang panuway sa tanas pahawa. So, dihawa ang yawa, naulian ang maong batanon. Niingon dayon ang mga parisiyog, mga eskriba, kinsa siya nga makaabog og panuway? Kinsa siya? Muna inyong gipanghambog nga anak ni David, nang abog og yawa, excuse me, naday pagtulunan ang mga parisiyog eskriba nga ang makaabog og yawa rapod. Naana silang hunahuna mga kaigsunan. Mao na nga bisan hangtod karon nay mga Adventistang ingon ni ana nga dito sila yung mura naman ni gitunglo naman tani siya mo ato tag albularyo, mo ato tag mananag-an, mga to tao kanang kuan mi rabadan nga pastor wala man sila larawan sa ilang balay. So dito ta magpatambal ta kay walay larawan.
Unsa na may buhaton? Dalaon lang imong purol niya, abot dito mo bunal-bunalan niya, anaog mga herbal imong lubot sa imuhang purol. Maulian na dayon ang pasyente, pastor. So, mao po na concept sa ato mga kaigsunan nga ang makaabog og panuway, ang panuway rapod. So, gusto nilang i-credit ang trabaho ni Kristo sa pag-abog og panuway nga iya trabaho sa panulay. Instead of crediting or accrediting sa iyang gibuhat to the power of God, to the power of the Holy Spirit, ilang gipasangil nga iyaha sa panuway. Sad to say, kung doon natin mabautismuhan, ningon dahil mo comment dayon, option na, iya na siyawa, pastilan. Ang mga nabautisman, nga lag-iya siyawa, mga kaigsunan. Na ma-converter mo doon ang mga kaigsunan ng hawa sa pagalagad, mubalik sa pagalagad, ingnon po sa mga parisiyog iskriba, ayaw mo kumpiyansa kay LCM, iya na siyawa. Yan, ibalik man lagi sa pagalagad, nisimba lagi, ngano ang yawa, dili maka-converter? Ay, grabe mga kaigsunan, di ba? But anyway, dili na may itong punto karon. Mateo 12, versikulo 25. And Jesus knew their thoughts and said unto them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. So, imong makitaan mga pinangga ko mga kaigsunan, nga batod pa kun ang imong ingnon nga si Satanas ang nag-abog sa panuway, unsaon ni mga pag-abog sa panuway, nga panuway man po siya, sa to pa he is against himself. When you are against yourself, then you are dividing your family. When your family is against your family, you are dividing your family. When the devil is against the devil is dividing its kingdom. And that will never happen to the Holy Spirit. That the Holy Spirit shall become against the Holy Spirit. Kung mahitabo diri sa iglesia, ang Adventista manglibak og Adventista, you are dividing the church. Kung manglibak mo kanang tagagawas, pagsulay pwede di ay. Di na lang yun dito manglibak ha, bisan pag tagagawas. Kung unayon ni mo imuhang kauban sa iglesia, you are polarizing the church. You are polarizing the church. Si Tita Miriam, akong gipangutana, kung sa man ang polarize, matod pa niya, means to divide or cause to divide into two sharply opposing groups, sets of opinions and extremes. Ang polarized matod pa niya ngoy nagkahulugan og panagbulag, panagbahin o kaha hinungdan sa panagbahin ngadto sa duha ka opinion nga nagka sumpaki kaigsuonan. Sa panimalay ni Manoa, nakasumpaki. Kay si Manoa, dili mo sugot ng maminyo siya o si Samson kang sa Pilistihanong babae. Pero si Samson supak siya sa will siyang family kay gusto siyang mangasawa o Pilistihanon kaigsunan. Doon ay polarization ni tabo sa panimalay ni Manoa. Sa atong iglesia po, mga kaigsunan, doon ay polarization nga mahitabo. Doon ay panagbahin. Daghang mga rason, pero malangkob sa tulo ka mga butang, doctrinal, social, and political issues in the church. Pwede makabuak ang atong iglesia, doktrina ang hinungdan. Pwede makabuak atong iglesia, sosyal ang hinungdan. Pwede mabuak ang atong iglesia, politikal ang hinungdan, kaigsunan. Unahon na to ang doctrinal. Ang doctrinal issues, sayon ramaning solbaron. Kaya nga naman, doon natay meter stick. Tagaan tamog example. Ako na yung nasulti ninyo, but please allow me. Sa kadugay na akong winali ninyo, sobra na 20 anyos. Mga 25 anyos na akong winali sa LCM fellowship. Base na sulti ko na ni. Nga dunay nakapalit og 1 meter
tila nga 1 metro diha sa iyang gurin. Pag-abot nila silang balay, iyang gisukod pag-usab. Kulang. Nibalik siya dito mga kaigsuonan sa iyang gurin. Nagkiglalis ang maong tag-iya. Siya nga nung reklamo makas among mitruhan. Kakaning mitruhan dinhi sa lamisa nga among gibutan o dinhi hangto din na amo pang lolo sa among lolo mga upay nagdumala ani nga tindahan. Pila na katuig mo na ni ang gisukda namo nya mo reklamo ka. Wa gyud matagbaw tong customer ni file og kaso sa korte kay igsunan. Ni sukol ang maong insik nagkikaso ang maong tagiyas tindahan. Kabalo mo giyon sa paghusay mga igsuon. Ingon dayon ang korte magdalatag meter stick. Dadon na to, sukdo na to dito. Pagsukod mga igsoon, ay kulang, nakaingog itong tag-iya. Hala no, kakaraan na ani, lulupas among lulo ang tag-iya ni ini. Hala sayop na ito sila. So, sayon rasulbaron ang doctrinal issues kaigsunan. Sama pananglitan sa doktrina nga ang Domingo may adlaw ang igpapahulay. Nya mingon daghan ning nagbantay sa aro sayop mi. Karaan na ni nga doktrina, siya ro sayop mi. Brethren, the solution is, we have, doon natay gibasihan sa balaang kasulatan. Isaiah kapitulo 8, versikulo 20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because that there is no light in them. Bisan kinsa, nga mo claim that they have the light, but they don't walk according to what the Bible says. Not thus saith the Lord. Brethren, I would like to tell you, Prophet Isaiah said, there is no light in them. Walay kahayag diha kanila. Muangkon kang nakay kamaturan, muangkon kang doon nakay doktrinang tama, nakagubot sa iglesia, you go back to the Bible. Go back to the Bible. Kanang doktrina nila nga, ang itik ipakaon, go back to the Bible para walay division ng iglesia. Go back to the Bible. Never be tempted to go to encyclopedia and any other extra biblical references. Let's go back to the Bible. Balik tas Biblia mga kaigsunan. Ellen White said, she emphasized that the Bible is the supreme standard and final meter stick for all doctrines, teachings, and Christian experience. She explicitly stated that her writings were not as second Bible or an addition to Scripture, but rather a lesser light intended to guide people to the greater light of the Word of God. Matud pa ni Sister White, yung gi-emphasize nga ang Biblia mo ay standard sa tuang doktrina, standard sa tong pagtuo, standard sa tong mga kasinatian bilang Adventista del Séptimo Día. Kung doon na magaling Spirit of Prophecy books, dili na sa second Bible, it's a lesser light. It's a lesser light to the Bible. It's not equally believe with the Bible. Kung doon na manggaling magkasumpaki sa writings ni Ellen White o sa Biblia, mulabaw yun ang Biblia mga kaigsunan. Dito tas bala ang kasulatan. Pero galing lang kay walay bisag usa ka statement sa sinulat ni Ellen White nga nasupak sa writings sa Biblia. Dalion nato ato ta sa social. Kining social mga kaigsuonan, ipangutanan na po nako si Auntie Miriam Webster. Ang social is an adjective referring to human interaction, community living, or activities done in the company of others. It also describes things relating to society as a whole derived from the Latin word socius, meaning to say companion. Uy, kinsa may kasosyo ni mo sa imong negosyo? O, di ba? O, ako kasosyo sa Pulano. So, may kinsa imong kauban. The church may also be polarized, may also be divided because of social issues in the church. Kung mudaog ang Ilonggo nga may mahimong tigulan sa iglesia, ang mga Cebuano di mo suporta. Maghimog singing group, magsuroy-suroy sa mga churches palibot. Bayaan nilang mga Ilonggo may magdumala sa iglesia.
social issues mga kaigsunan. Sa sunod tuig po, budaog na pong Cebuano nga mao'y magdumala sa iglesia, may matigulas sa iglesia, ang mga Ilonggo na po'y magsigig ministry sa jail ministry. Kay pasagda na po rin ang mga Cebuano may magdumala sa iglesia, but they claim to be one in the church. Sa atong iglesia, elders nga naminaw karon, please make a double check in your church. Wa by polarization nga nagakitabo sa iglesia. Ngano bang mga simbahan na malhin, na inyong mga membro na malhin na sa ubang mga churches? Why? You ask them, not to let them be back into the church. Ask them, what is the reason ngano nanggawa sila sa iglesia? You try to ask them. I have asked one, and they told me, faction in the church. Polarization is the reason. Ang mga dato, mura po'y magtapok-tapok sa ilang balon, mga kaigsunan. Ang katong dili po mga dato, mura po'y magtapok-tapok. Kanya ikadahungit, walang tao si shoot and speakers. There is faction in the church in which that should not happen in our church as the believers of Jesus Christ. Ang mga gwapa po, magtapok po sila ilaha. Ang mga bati po taong-naong narapot to staplin. Walay panaghiusa sa iglesia kaigsunan. Og na'y mga ligog dagat, ang katura pong mga tribo nga kaliwat ra po nila may mga ligo, dili pa'y baluon tong wala masakop sa ilahang kaliwat kaigsunan. Kung naa sa inyong iglesia, matod pa ni Kristo mga kaigsunan, your kingdom is against each other and you are dividing the church. Inyong gibahin-bahin ang inyong iglesia. Why not pray to the Holy Spirit, Lord, please send us the Spirit to make us one. Para di mig Espiritu nga magkahiusa mi, nga walay panagbahin-bahin. Abi ninyo mga kaigsunan, sa 2 Corinthians 6:14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness? Ang ubad mo sa kaminyoon man na, Pastor? Yes. Sa kaminyoon ni siya. Gani sa church manual, pinakauna gyud nga ground for disciplinary action is kanang magminyo og dili adventista. Kaya nga naman, that can deviate the unity of the church. Makapabahin ka na sa unity sa iglesia, kaigsunan. Number one na siya nga ground for this disciplinary action. Pero karon, perting daghanang nangaminyo mga kaigsunan og dili adventista, pero ang atong iglesia walay gibuhat, mas giuna pagpanghulog ang mga LCM supporters. Kaigsunan, this is a call to the leadership of our church. Ikaduha, dili lang ni kaysa panagtiayon, bisan sa inyong pagnegosyo. Ayaw mo pagpakig-partner og negosyo nga dili mo magdili kaparehas inyong pagtuo. Kay kung inyo ka ng buhaton, that can polarize the church. Nga naman, ikaw nagsimba dire, ang imong partner nag-open sa imong negosyo, then what will happen to the mind of the brethren? Unya kay daghan makag-influence sa iglesia, nahimo pagyud kang tigulang sa iglesia mga kaigsunan. Unya imo ka partner sa negosyo, gadagandagan ang basis nga nagbiyahe mga kaigsunan. Hunahunaan unta nato kana pag-ayo kaigsunan, kay kanang mga butanga makapabuak sa atong iglesia. Talang po'y problema, ang mga Adventista o magpartner og negosyo, mag-away. Ambot nga na. Nakasulay mo? Sulay lang magpartner og Adventista magnegosyo. Wari tulo ka buwan, maglalis na, mag-away na. Di na magtinggan na, matingalan na simbahan. Nga naman po ni matawanan nga. Lahit na magsimba, dito masimbas pikas ang isa. Kaya usa kay di ay, na ay walay pagsinabtanay. Kung dili pwedeng magpartner ang mga Adventista negosyo, pag negosyo mo kauban ang Ginoo. Amos Kapitulo 3, versikulo 3. Can two walk together except they be agreed? Kanang duha, pwede ba na sila magkuyog ug wa magkasinabot? Inako na pastor, ban oban ra man ko na nila pero wa man ko mainom.
Banuban ra mo kana pero wala man ko magapil-apil na nila. Huy pastilan. Matod pa ni Salmista David, bulahan tong tao nga wala maglingkod sa lingkuranan sa mga palahubog, sana mga mayubiton. So bulahan tong wa nilingkod apil dito. So meaning to say, we are separate from the world. Even sa atuang companionship, even sa atuang barkada, sa atong association, sa atong socialization, dapat mga kaigsunan, dili makapabuak sa atong iglesia. Ingon dahil ni mga kaigsunan, sige, basketball ta kita lang ha, di ta mangimbitar tagagawas kay mangimbitar tagagawas, magsinumbagay na, si kita lang, na nagsumbagay na hinoon. Pulos Adventista. Ayaw na pasudlan ng kanang ayaw ng backslider kay may magdag kagubot ng backslider. Ayaw na pasudlan ng dili Adventista kay may magdagubot. Nagsumbagay gihapon ang mga dili Adventista nagtanaw sa pulos Adventista nagsumbagay. What polarizes there? The fame. The social endeavor to have fame. Dunay handom nga mahimong sikat mga kaigsunan nakapolarize sa iglesia. Pwede ba nga ang duha magkakuyog o wala magkasinabot? O ba ningon nga, di man mi uyab pastor, ili man pumikwan, kuyog-kuyog lang ning duha. Nagbulag naman mi, pero kuyog-kuyog lang mi gihapon good. Ingon dayon nga, di man na mayo na inyong kuan, relasyon nga kuan. Ay wala na pastor, nagbulag na mi. Kaya ilahang relasyon, minyo ba, minyo, poreng minyo. Di siyempre immoral. Ingon wala na pastor, nagbulag na mi pastor, wala na pastor. Pero masiki kaya po kuyog. O sa may nahitabo mga kaigsunan. So, that can still polarize the church. I would like to tell you, the increase in polarization detracts from our ultimate mission. Bisag unsa nga mga butang nga hinungdan sa panagkabahin sa iglesia, makapaguba sa atuang bugtong tinguha sa pagbuhat sa buluhaton. Don't you know that our church is God's appointed agency for the salvation of men? It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. Desire of Ages, page 10. Matod pa ni Sister Ellen White, ang atong iglesia, ang iglesia ni Ginoong Hesus, usa ka gitudlo nga ahensya or kahimanan alang sa kaluwasan sa mga tao. Giorganisar kini para sa pagserbisyo o ang buluhaton ini mao ang pagpasan sa mayong balita ngadto sa mga tao nga naa sa kalibutan. Think, if the church is polarized, can we meet the purpose of our church? Kung magkabahin ang iglesia, makabot ka ni nato. Ato ng pamalandungon pag-ayo mga kaigsunan. Nga pa'y grabing makapabuak sa iglesia mga kaigsunan. Bisan sa panimalay na ibagtiayang walay tingganay. Kaya ang usa pabor ni Inday Sara, ang usa pabor ni BBM. Di na magtingganay ang magtiayon mga kaigsunan. That is true. Dili ni komedya akong istorya mga kaigsunan. Political issues can polarize our church. That's why everyone must be careful. Must be careful on how you handle your political stand. Because we are free, of course. Doon na tayo mag-freedom. We can make our own political stand, but be careful on how to handle and manage your political stand. Si C.S. Lewis famously said, almost all the crimes of Christian history have come about when religion is confused with politics. Kaning mga krimen gubat sa nanglabay mga panahon, ang hinungdan kasagaran, kining politika nga nisulod sa iglesia mga kaigsunan. O ang iglesia ming sulod sa politika. Doon na confusion between the two institutions. Politics which always run by the rules of ungrace. Ang politika waay grasya mga kaigsunan. Naay hinabang, naay malita, pero walay grasya nga makapasaylog sala. Ang politika mga kaigsunan, naay mga kwarta o kinsay kwartahan o kinsay dunay armas. Suway ragon mo gunit o pamulitika
Wa mo'y kwarta, wa mo'y armas, wala mo'y bodyguards. Ang atong politika, mga kaigsunan, is run by money, ballot, and goons. Kung wala ka ng tulo, tingali makatilaw lang kag one term. Sa sunod election, matingala ka, di nakakadaog. That's very true. It runs by the rules of ungrace and allures us to trade away grace for power. Ang politika, remember we are saved by grace. Yes, we believe in it, right? Naluwas na pinagi sa grasya eh. Pero kadaghanan na to, uban ka na to, gibaliwala ang grasya, gidawat ang temptation for power. The church has often been unable to resist. Take note, my dear brethren, o sa tanang mga nagtanaw karon sa live, when religion and politics unite, kung ang relihiyon o ang politika magkahiusa, or the church and state unite, what comes next? Persecution. May tabo na ganing magkahiusa ang relihiyon o ang gobyerno, persecution ang labas niya na, mga kaigsunan. You look what happened during the time in Babylon. There was a union of church and state. There was persecution. Ug ang biktima, mga kaigsunan, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Panahon sa Medo-Persia, there was a union between church and state. What happened next? There was persecution. Daniel was the victim. Panahon sa kang Artaxerxes Longimanus I sa Persia gihapon, doon na nagpadayon sa Persian kingdom ang union between church and state. Unsay nahitabo? Pamatyon ang tanang mga Hudiyo, mengani ang Ginoo nag-andam kang Queen Esther nga maoy himuong buffet or kanang bangga, mga kaigsunan, para buffer, I mean to say, para dili madayon ang pagpamatay sa mga Hudiyo ni atong tungura. So, ang mahitabo sa iglesia, if we will allow someone in the church who becomes famously active to the politics, either kanang tawhana may mawala sa iglesia or ang iglesia magubot kay kanang tawhana iyang gamiton iyang power in politics diya sa sulod sa iglesia. Muna mamulitika na lang po ng uban. Ilan na kung ngalan, asa nga organization, basta kay Adventist organization. Panahon sa meeting, baghimo o kanang, musay nga na, special committee. Nag-distribute na daag mga kuan. Nanay mga kuan kanang yellow coding. Color coding. So ang tanang ako yellow, tanang imo blue. Unya kay karon naka-chairman ang blue man. Inig-isa sa kamot. Og dili blue, dili recognize. Politics are creeping inside our church. Musugot mo sa dili. Perte ng pamulitika sa sulod sa iglesia. Pag wala kay backer, wala kay dili ka kiss us, I'm sorry. Kung dili ka kiss us nga pagkatao, di ka makaplastar o katungdanan. We cannot deny that fact. Ang atong church, murag panahon sa Corinthian church, nga nahimutang sa Korinto, mga kaigsunan, nga ang pressure sa kalibutan, perte kakusog, nga muhalos musulod sa iglesia, o nakasulod yun, mga kaigsunan. Our church must be guarded by every member of our church that politics cannot get inside our church. That's why, Pastor, sa social media rami nagyaw-yaw. Dili mi makuhan diha sa church, sa social media. Unya kay mga tao na hibalo mga Adventista ka kay magwali-wali man po ka social media. Matingala ka, nagwalig pulong sa Ginoo. Defender ko na sila. Hala, kuha manimo na, hala, mga tarungan, grabe kayo. Karon, natingala ko, nagpolitiko na mga komentaryo.
Lahi naman ang kipangbutangi ko. Naunsa naman yung mga tawhanan ni. And I would like to tell you, bisag naa pa mo sa social media, still it can divide our church. Why? Because in the previous years, you have been broadcasting the name of God. You have been broadcasting the words of God. Karon di kalit lang kag-broadcast o politika. Ngano si Kristo, unsay ang stand about politics? Ipangutana si Kristo, mubayad tagbuhis? Mubayad tagbuhis? When Jesus was asked about paying taxes to the Roman government. Pangutana siya about tagbuhis, ingon ni Kristo, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Mateo 22:21. Sa mubayad ba tagbuhis? Ang para sa gobyerno ihatag. Ang para sa simbahan ihatag. So meaning to say, we need to respect the government. Kung muuli mo ikapulo, mubayad po mo buhis sa gobyerno. Kung di mo kawatan sa ikapulo, ayaw po mo pangawat o buhis sa gobyerno. Ingon, pastor, sige lagi kong halad, ikapulo tanan, wala lagi panangin akong negosyo, kawatan makas gobyerno. The same. Okay? This established that civil and spiritual authorities have distinct separate domains. Doon na sila ilang kaugalingon tagsa-tagsa ka mga kalainan. Busa mga pinangga kong kaigsunan, matod pa sa Selected Messages, Book 2, page 336 and 337. We are not as people to become mixed up with political questions. Be ye not unequally yoked together with unbelievers in political strife, nor bind with them in their attachments. Keep your voting to yourself. Do not feel it your duty to urge everyone to do as you do. Dapat wala tayo political issues sa iglesia. Di ta magtakol og issues sa gobyerno. Di ta magtakol og issues sa flood control. Di ta magtakol og issues sa uban pa rin nga magpinatyanay yung pangatarungan. Ana o kinsay kawatan o kinsay dili. Pasagdi ang ombudsman, ang sagit sandigang bayan, o ang DOJ, pagsulbad ang nga problema. Wala sa atong capacity ang pagsulbad sa problema. Nganong nadala na ko ninyo nga topic? Niadtong Lunes, Martes, kadin ang mga iglesia ni Kristo nagtapok dito sa Ezra Shrine. Daghang kayo nag-chat sa kwa bilang pastors Adventist, kamong mga Adventist, usa po yung gihimo. Nganong wa mo ni appeal dito? We are different. Sige nung Jesus, gipangutana siya ni Pilato, are you a king? Hari ka ba di ay? Ingon si Kristo, yes. As what you said. But my kingdom does not belong to this world. If ever my kingdom belongs to this world, my armies, my people, my servants will fight against you in order for me to be saved from death. Kung tinuod pa ang akong gingharian sakop ning kalibutana, ang akong mga katawhan makig-away para dili ko makulong. Naay senador mga kaigsuonan, congressman pa na sa una, nga crown person na may hinungdan sa pagsira sa ABS-CBN. Sa tuig 2022, ilansad siya pagka-congressman gihapon. Kaya every 3 years naman ang congressman. Ang atong signal sa Bukidnon, ang atong frequency sa Bukidnon, iya sa tinakunganan ang franchise holder. Nga diin ang ilahang private lawyer, mauto nga congressman mga kaigsunan. Nagdala dito og jingle nga ipa-play sa ato ang FM ang iyahang campaign ads. Siyempre, we said no. Dili na to ipa-play ang iyang campaign ads.
Nakadaog ra gihapon siya mga kaigsunan. Kaya siyempre, endorse siya sa Iglesia ni Cristo. Wa pa'y tuig gikan siyang pagkalingkod bilang congressman. Natingala ta mga kaigsunan nga gibikil ta sa maong franchise holder kay paundangon na isirado na ang LCM-FM sa Bukidnon. We attempted to fight legally. Nagkuha si Mrs. Mary Ann Medidas og lawyer kay we will fight. Gitubag sila tanan ng mga legal issues. Pero sa pagkahibalo nga ilang lawyer si kana di ay nga congressman mga kaigsunan, I advised nga dili na lang ta makig-away. Napasirado ganin niyang EBS-CBN, no? LCM-FM pa sa Bukidnon. Unya ang mga Adventista, die hard kaya ng tawhana. Wala ko'y hatred sa iya. And now, doon na siya dakong kaso karon og plunder. Nga pailan siya kaso sa Sandigang Bayan ug sa Ombudsman. What the Iglesia ni Cristo did? Nagrally kay para dili ba priso. Are those people iyasag kang Kristo? Si Kristo nagsulti ako mga katawhan. Bisag ako pa inyong prisohon. They will not fight for me. But these people are fighting for that individual. Dito na ko nakita that Iglesia ni Cristo di Manalo is not the people of Jesus Christ. Kung doon na po yung mga Adventista nga mo apil-apil po o lantada silahang political stand to the public, you are not the follower of Jesus Christ. I'm sorry to tell you that. The Seventh-day Adventist Church does not seek to dictate to its members as to how they shall vote or whether or not they should vote at all. It is left for each one to act on his own judgment and to the fear of God. We have been told by the servant of the Lord that we should not link up with political parties. Everybody must not be identified to any political parties. Kami kang kuan mi, nya nag-uban sa simbahan. Nya mangan tanig pakuyuga ako o Dios. Pakuyuga nga nagbulag na mo. Dapat di mo mahibaluan o kinsa yung kandidato. Labi na itong local election na rin. Kinsa may admin, kinsa may dili admin. Diba may bawaan ninyo sa iglesia, diba? Ako punta na si Sunday. Yan ko Sunday, asa man ka na bilong. Admin ka o dili. Siya dapat mag-admin ko pero I should stay neutral. Tanawa, pagdaog sa pikas, buhi pagyapon sa munisipyo. Like Daniel. Nagubat ang Babylon o ang Persia. Wala kasi mo take side. Wala kasi magpakita nga diri ko pabor. Tanawa, pagkadaog sa Persia, appointed gihapon si Daniel. Nakuha niya ang point. That is the good example of being a Christian, mga kaigsunan. We should not be known nor exposed to be part of a political party. Ellen White continues saying, telling us on Gospel Workers, page 391 to 393, the Lord would have His people bury political question. Ilubong na to, mga kaigsunan, ang political issues. Naimodol sa ako, Pastor, kung sabi kasulti mo ni mo na, bibim de Sara, kung mamaligyan akong tayo resol, magwali ko sa LCM. Mora na ako Wa ko ikasulti ninyo. We cannot with safety vote for political parties. Dili safety atong pagbutar, wa takila ng mga tawhana. Wa takila ng mga tawhana, unless kung nakakita yung ka personally. Or kahado na kay A1 nga reference. Sakop ba sa imong family? Miyon sila nga, kani inyong kuan ni drug lord ni. Ayaw butari kay drug lord ni. Ayaw tuo. Let them go. Pero kung doon na kay membros family nga ipapatay tungod kay kanhi na membros yung team nga drug lord, mo nang mutuo ko. You see? Nakuha ni mong point? But we cannot vote safety for political parties. Let political questions alone. Pasagdi na sila, mga kaigsunan. Ilaha po ng problema. Magwali rata, mga kaigsunan. Unyang udto, magsabot ta, mag-revelation seminar ta, dalis duhali.
Hinaut inyo ng suportaran. It is a mistake for you to link your interest with any political party to cast your vote with them or for them. Dakong sayop kung mubutar ka nga para nila, dili para sa paghimaya sa Ginoo. Mubutar ko ani kay malipay gito siya, mubutar ko ani kay ako gini siyang kandidato. If that your vote is for that political party, if your vote is that for that candidate, it's a great mistake. Pero mubutar ka, Ginoo kare bahala ani ha, ikaw ragoy di balo ani. Glory be thine. So that is not a mistake. The work of God in this earth can never be finished until the men and women comprising our church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church officers. Kinanglan ng tanang mga miyembro sa iglesia, maghiusa mga kaigsunan. Maghiusa, magkigrally kauban sa mga church officers, sa atong mga pastors, mag-unite ang tanan para ang buhat matapos, dili na tutugutang magkabahin-bahin, pinagi sa politika. Doon ako'y tao nga imbitaron unta panahon sa tuang anniversary the other last December. Hindi ako nga lang sa iyang katungdanan. Basta kay nasyat siya dako kay sindikato nga problema. Number 1 siya sa lista sa patsyonon. Nisibat siya ato siya sa US. Dakong tao niya nga Adventista. Kaniadto, all hail glory for him, ang tanang Adventista. Pagkahibalo nga, ni-expose na po siya sa crime nga nagakahitabo sa dapit kaniadto diin sa gikan sa gobyerno. Number 1 na siya nga patsyonon sa listahan mga kaigsunan. Wa man ko kabalo niya na ako siya gitawagan. Siya okay ra gyud ko pastor, di ko mo balibad na imuhang ministry. Sumagod sa una wa ko mo balibad. I'll be there. Pero bisan pagpatyon pa ko din na wa ko'y problema. Pero mosugot ka, panahon sa imong anniversary, magkaguliyang ang panagtigom. Kung ano makaguliyang man, sir? Sa kabalo baya ko nga daghan kayong sympathizer nga Adventista sa tao nga gusto mo patay sa kuha. Daghang Adventista nga sympathizer matod pa niya. Oreg na usa dihang mutawag nga ni adere. Kung saon na lang. Ako wa ko'y problema, musukol man ko ato ko mamatay, okay problema. Nya magubot imong anniversary, okay ra ka. Ko pangitan na lang kog lain sir. Siya sige. So mga kaigsunan, sometimes and many times, we cannot go on in the ministries tungod kay doon natay political affiliations. Asa man ta mo affiliate? Sa mga pastors. Mabitaw how many times I told you, kung doon ay mga pastors from NDM, one is atong church, pawalihan ninyo, we need them. We need them. We need to rally together with them, with the church officers, with all the brethren, para matapos ang buhat mga kaigsunan. Politics cannot finish the work of God. Balik na itong versikulo itong gibasa kaganina. This is the commentary of the Bible. Jesus' response in this story brings to light the danger of division. Kaya man silang, ha? Kanini tambal ni gipalayas ang yawa? Di ba ang yawa ray makapalayas og yawa? Si Beelzebub lang makapalayas og yawa. Ngano man ni si Kristo nga nagpalayas magyawa? Yawa po ni siya. Ang tubag ni Kristo mga kaigsunan, walay gingharian nga i-hate niya iyang sariling sakop sa gingharian. Because that may cause division and desolation. Jesus' response to this story brings to light the danger of division. The danger of polarization. Jesus stated it plainly, a kingdom divided against itself is brought to desolation.
Kung ang atong iglesia magkabahin-bahin, mabungkag ang atong iglesia. Ang atong ministry kung magkabahin-bahin, mabungkag ang atong ministries. Usahay ba kung mamalando ko akora? Kung kini atong trabaho sa LCM, konsuldado bitaw nagtrabaho, mapragyo ni cooperative, magsigig away. Kaya wa makatukma sa bahin, sa abot. Magsigig lalis mga kaigsunan. Unya na mga cooperative, magsigig inawayay, magsigig linibakay. Ang nag-hold nila, ang legal matters na lang ang nag-hold kanila. Kung undiaag abogado, na may mo cite sa difference and meaning of the law, bungkag ang cooperative. Oy, mengani kaya doon ay abogado nga masig husay-husay according to the law. So ang nagbind sa cooperative, ang balaod, dili ang balaang espiritu. Na mga magtiayon, nga maglinibakay, nakumbana, stila nakumbana. Ang asawa po, kada po akong, ang bana po, kada akong asawa, ya lang akong asawa. Pero magdulog, ipon, pangaon, magkuyog, pero galinibakay na. What holds them? Legality na lang ang nagunit nilang duha. Ang nagbind kanila, dili nagugma mga kaigsunan. Ang nagbind sa duha, ang legalidad na lang. Kung tayo mahimuan kasado man agwanta. Kung sa kasado man, wa na'y gugma, wa na'y pailob, wa na'y paubos, wa na'y balaang espiritu, ang legalidad na lang yun. May nagunit kanila. Ang atong iglesia, mga kaigsunan, wala tayong legalidad, ginagunit ka na to. Pero wala tayong pagbulagay. Dili ta magpinakay, dili ta magdinautay, dili ta maglinibakay, kay nga naman, ang naghiusa ka na to, bala ang espiritu kaigsunan. Ang gugma sa Diyos, ang kinaiya ni Kristo, nga niya kanimog ka na ko, may maghiusa ka na tong tanan. And every city or house divided against itself cannot stand. In simple terms, division lacks power. Christ told the Pharisees plainly that in attributing the work of the Holy Spirit to Satan, wow, pag-ayaw yun ni Kristo sa taong giyawaan, ingon ng mga Pharisees, kana yung power sa yawa na. Kaya si Beelzebub lang ang maka-abog o yawa. Nag-ingon si Sister Ellen White, Desire of Ages, pages 321 to 322. Christ told the Pharisees plainly that in attributing the work of the Holy Spirit to Satan, they were cutting themselves off from the fountain of blessings. Trabaho, bunga sa balang espiritu, panaog ug hamiling kalag, ingnon ninyong iya sayawa, inyong gipotol ang panalangin sa Ginoo diha kaninyo. Let us go forth in the power of the Spirit to finish God's work quickly and to hasten the coming of our blessed Redeemer. Aong ging nantong asawa sa namatay nga gilubong adtong ano sa to? Uibis. Sa sakit yung kayo, pastor. Ingko mo tuo mangkaka nga si Kristo mo balik unya mabanhaw siya. Oh yes, tuo ko ana, pastor. Pero dugay pa kayo. Ingko mo tuo mangkaka nga ang pagkatapos sa buhat mong pagwalis ng balita, oh pastor. Tabangan na to ang pagwalis ng balita. Para mahuman og dali, parang atong mga minahalas kinabuhi nga mga nangamatay, atong makitaan pag-usab sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Sometimes you cannot understand me why nga di ko muundang pagwalis ng balita. I love my mother so dearly. May man ang uban, sige hilak until now, namatay lang mama, 30 anyos nilang edad. Ako, namatay ako mama, 23 pa, 24. Bata pa kayo. Ako mabalandong ko, bayin ko, pastilan akong kinabuhi, miserable yung kayo. Nako'y papa, pero ako kita. Nako'y mama, sa 67 edad, namatay. So sa'yo kay gikuha, di ba?
Kadungog mo? Ay pastilan. Parte yung luuyag yung taon. Very miserable. Nain man po to, kosbisyon nga bata pa, sayo po natanggal. Ambot na lang. Masigo kwinta na ba? Pero mga kaigsunan, I believe, no matter what the mess of life that had in me, I will keep on preaching the gospel. Ipadayon ako ang pagwali sa mga balita. Iyawat na lang mahuman og dali mga kaigsunan. Parang akong mga minahalas kinabuhi nga nipahuway diha sa kang Kristo, ako makit-an pag-usap. Ellen White continues saying, you are not to sit still. Ayaw mong sugot nga magsige lang mong lingko diha and do nothing in the work of God. There is work, earnest work to be done for the master in overcoming evil habits. Dunay buluhaton nga ipabuhat ng Ginoo. Dili kay manglingkod lang ta. Doon na tayo mga buluhaton to overcome evil habits that are condemned in the Word of God, and in doing those good things that are there commanded. Individually, you must battle against evil. Wrench yourself from all hurtful associations. Study God's Word and pray for divine aid to war against the world, the flesh, and the devil. You need daily light from God to fight the good fight of faith. Daghang tagtrabaho oy. Ay namog apil-apil anang politika, ay namog apil-apil anang magsusyog negosyo nga dili Adventist. Ayaw na mo ni ana. Makigminyog dili Adventist. Ingon nila, pastor, na Adventista ra man gihapon ako akong bana, bisag dili Adventist. O lagi, pero pila pod kaluha, luhod, inampuay, puasa para ma-Adventista. O katong imong gipuasa, luhod, inampuay pila ka tuig, imo patong gitabang sa buhat sa Ginoo, daghan ang hamiling kalag nadala. Na-focus ka isa lang kabuok. Pero sa akong tama, pastor, bano may ko, sige na lang, may na lang. Na kay at least usa ka korona, bituon sa imong korona sa langit, inigbalik sa Ginoo. Kaya kanay inyong mga asawa nga dili Adventista, bana nga dili Adventista, inigbalik sino kung madala na ninyo porong-porong. Pero kung dili, ninyo madala, torong-torong gina ninyo karon. Kaigsunan, don't forget that the purpose of the church, ang tuyo sa iglesia, is to win souls. Walay laing tuyo nganong gihimo kang Adventista. Ang purpose nga gitawag ka sa Ginoo para magwali ug madaog og hamiling kalag. Let's continue the work no matter what until Christ shall come. God bless all.
For our closing song, hymn number 349, My Hope is Built on Nothing.